If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wickedness, then I will hear them from heaven and will forgive their sins. Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayers offered in this place. I have chosen and consecrated this temple so that my name may be there forever. My eyes and my heart will always be there. Beloved brothers and sisters, this is the word of God. Thanks be to God. Let us pray. In the name of God the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oh, glory to you, Father Almighty, in the name of Jesus Christ, your Son, and with the Holy Spirit. We gathered in this place, O God, as you have been established through the great amen of yours, the word of God who is with you in spiritual presence, whom you sent to become flesh. Jesus Christ, who make us a family of yours, O God, to unite with one love, one faith, and one spirit, to work with you and to be a living witness, O Lord God, to testify your goodness, your love, and mercy. And most especially, Lord Jesus Christ, the power of your word as a spirit that could continually empower to every life, O God, that we could restore, O God, their faith, a true faith, O God, that you are God, a true God who is truly alive. God who is the creator of heaven and earth, of all sin and sin. And God who has a divine purpose according to your divine plan. Jesus, we trust in you. Amen. And we ask once again the divine anointing of your Spirit that you have been given to us mula pa po kanina sa sinisimula, na siyang magbubukas ng aming mga puso, na aming kaisipan, kamalayan, karunungan, at higit sa lahat, kapangyarihan na magiging ganap ang katuparan na ito sa aming buhay para sa iyong kaluwalhatian. Pagpalain niyo po ang mga susunod na mga sandali. Bless us, O Lord God, and also the brothers and sisters who is now joining in this healing and deliverance message of the gospel. All the brothers and sisters na sa live streaming ngayon po, ay pagpalain niyo rin po sila at abutin sila sa kanilang mga pangangailangan, lalo na po sa kanilang pakikinig ng iyong mga salita tonight. And allowed us once again, O God, through Christ Jesus to proclaim, O Lord God, the victory as I believe. For this victory, whom you have been prepared is for your glory. Amen. 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 Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. My beloved brothers and sisters in Christ, our Holy Gospel will be taken from the Gospel written by St. Matthew in chapter 21, verse 33 to the following verses. Glory to you, O Lord. Pagpalain niyo po ang aming isip, bibig, ang aming puso, ayon sa ipinakdang. As what it says. Listen to another parable. Example. There was a landowner who planted a vineyard. He put a fence around it, dug hole for the wine press, built a watchtower, leased the vineyard to the tenants, and then went to the distant country. When the harvest time came, the landowner sent his servant to the tenants to collect his share of the harvest. But the tenants seized the servant, beat one, killed another, and stoned a third. Again, the owner sent more servants, but they were treated in the same way. Finally, he sent his son, thinking, they will respect my son.
But when the tenants saw the son, they thought, this is the one who is to inherit the vineyard. Let us kill him, and his inheritance will be ours. So they seized him, drew him out of the vineyard, and killed him. Now, what will the owner of the vineyard do with the tenants when he comes? They said to him, he will bring those evil men to an evil end, and lease the vineyard to others who will pay him in due time. And Jesus replied, have you never read that in the scripture says, the stone which the builder rejected has become the cornerstone. This was the Lord's doing, and we marvel at it. Therefore, I say to you, the kingdom of heaven will be taken from you and given to the people who will produce its fruit. Lumaktaw po, sabi ni brother. Laktaw ba, brother? Opo. 45. Then the chief priest and the Pharisees heard this parable. They realized that Jesus was referring to them. They would have arrested him, but they were afraid of the crowd who were regarded him as a prophet. Beloved brothers and sisters, the Holy Gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Amen. 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 We do believe. Purihin natin ang Panginoon. Sa ating glory. At tatawagin natin si brother para basahin sa wikang Tagalog. Sa pagkabasa sa wikang Tagalog. Amen po. Amen. Dahil alam naman natin na una sa lahat, marami tayong mga kapatiran na nakakapakinig ngayon, no? Sa live streaming ng ating fellowship dito po sa gawain ng Panginoon. At siyempre po, tayo ay higit sa lahat ay nagpapasalamat sa dakilang Diyos for having this ministry that Jesus Christ was established, and He gave us His divine and spiritual name, brothers and sisters, as a seal of His spiritual transformation. Amen po. Amen. Kaya po tayo ay nagpapasalamat dahil po sa kabila po ng tayo ay bahagi na po sa church, kung what church that we belong, pero nagkaroon pa rin po tayo ng ganitong gawain upang maging isang gawain na magpapahayag po ng ating tunay na pananampalataya that our God is truly God and He is alive, continuously working. Amen. Amen po ba? Amen. Naniniwala po ba kayo na ang ating Panginoon ay patuloy pong gumagawa? Amen. Amen. Bakit po patuloy gumagawa ang Panginoon? Nararamdaman ko. Nararamdaman. Okay? Ngayon po, buhay pa tayo. Buhay pa tayo. Amen po. Siyempre po, kaya ho natin nararamdaman dahil po yung presensya nga po ng Espiritu ipinagkaloob sa atin. Amen. Naalala niyo po yun, sinasabi nga po, brothers and sisters in Christ, sa mga huling araw, on the last days, from the book of Prophet Joel, sinabi po yan at kinonfirm ni Jesus Christ po yan. At yan po ay ipinahayag ng mga apostles sa book of Acts sa chapter 2 verse 17 to the following verses, that on the last days I will pour out my spirit to all flesh, men and women, slave, sabi nga po, no, servant and slave, and they will prophesy the message. Amen. Amen po. They will see visions. Marami po ngayon ang tumatanggap na po ng spiritual ng Diyos.
Dahil napakarami na po kasi ang nagpapahayag ng mabuting balita. Amen po ba? Sa iba't ibang pamamaraan, sa iba't ibang pangangaral, at higit sa lahat, sa iba't iba pong mga churches. Pero we must understand, brothers and sisters in Christ, what is the real purpose? Ito po ang ating pag-uusapan as what we have in this gospel. Okay. Sa gospel natin, makikita ko natin that yung pong sinasabi ng Panginoon about the stone that was rejected by the builders, brothers and sisters in Christ, is the cornerstone, brothers and sisters. Amen po? Amen. Siya yung panulukang bato, mga kapatid, na mayroong kapangyarihan para po sa kaligtasan ng tao. Amen. Amen po. Kaya po maalala po natin, unang-una po, kung maalala niyo po, brothers and sisters in Christ, na mayroon sinabi ang Panginoon kay Peter, that Peter, on this rock, I will build my church. Amen po ba? But remember po, nung sinabi po ng ating Panginoon, nung time na yon, kapatid, ay hindi pa ho namamatay si Christ. Hello? At dito po sa gospel na ito, na meron tayo ngayon, ayon sa pagbasa, hindi pa po namamatay si Christ. Amen ba? Amen. So ginamitan ito ni Jesus Christ ng isang parable o isang talinghaga. Amen po, isang talinghaga. Sapagkat mula po sa lumang tipan na nasusulat, brothers and sisters, tungkol sa sinasabi pong cornerstone na ito, brothers and sisters, na may kapangyarihan na siyang katuparan ng buhay ng tao, brothers and sisters in Christ. Ito po ay ipinapahayag ng ating Panginoon using a certain parable. Amen po. At ano ang unang-unang makikita natin dito, brothers and sisters in Christ? Ang unang-unang makikita natin ay yung sinasabi nga po, na ang sabi ng Panginoon sa gospel, makinig kayo, pakinggan nyo. Di po ba? That is the first word na ginamit ng Panginoon sa unang verse. Anong sabi po? Pakinggan, listen. Amen po. Pakinggan. Eh, kayo ba nakikinig? Ayan. Kasi importante ho makapakinig tayo, mga kapatid sa pananampalataya, dahil alam po natin na ang pakikinig po ay pagbubukas po yan ng ating kamalayan. Kamalayan spiritual. Hello? Amen. Kaya po kung papansinin natin, yung parable na ito na ginamit ng ating Panginoon, from the beginning of God's creation, brothers and sisters in Christ, God has a divine plan. And that plan, according to the scriptures, brothers and sisters, that He has created all things, lahat ng bagay, nilikha niya po. At ang pagkalikha niya po, brothers and sisters in Christ, ay mayroong pong nais na mahayag. Mayroong nais mahayag ang Diyos. God wants to reveal something that we must understand. Pero ito nga po ang sinasabi po ng ating pong gospel, ng ating Panginoon sa gospel na ito. When God created man and woman according to His image and likeness, brothers and sisters in Christ, dito po nagsimula yung tinatawag na divine purpose of God. Kaya yung ginamit ng Panginoon na parable, mapapansin niyo po, yung vineyard, ano po ba yung vineyard sa Tagalog? Ubasan. Amen po. Pag sinabing ubasan o vineyard, brothers and sisters, nung panahon nila, ginamit niya po yung words na vineyard, brothers and sisters in Christ, na mayroong pisaan. Ano ba yung pisaan? Ha? Ano po?
Hindi ba ang pagka nag-harvest na po ng Winery. grapes, pinipisa yan? Winery. Wine press. Bakit po pinipisa po? Bakit po may pisaan? Para makuha yung katas. Kinukuha yung katas. Amen po ba? Kasi doon sa katas, noong ubas, brothers and sisters in Christ, ang siyang gagamitin para po sa kailangan ng tao. Di po ba? Ginagamit nilang wine or ginagamit nila kung ano man ang purpose noon para sa kanila. Kaya makikita natin yung parable na ito, brothers and sisters, mahalaga po na ma-expose sa ating pakikinig. Kasi anong kaugnayan nito sa atin ngayon? Hello? Ano ang kaugnayan nito sa atin ngayon, mga kapatid, sa pananampalataya? Meron ho bang kaugnayan? Meron. Brothers and sisters in Christ. Nung sinabi po ng ating Panginoon, dito po, brothers and sisters, na yung vineyard na yun na ginawa ng Diyos, ang sinasabi po landowner dito, yung God the Father. At yung mga tenant dito sa Old Testament, ito yung mga pinagkatiwalaan ng mga religious leader noong time na yon. Yung mga inapo, mga descendant ni Abraham, the people of God, the 12 tribes of Judah, the 12 tribes of Israel. Sila po. Amen? Na hindi po sila, brothers and sisters in Christ, nakaunawa sa plano ng Diyos. Why they are chosen by God to make a people of God. Hindi lang naman sila tao ng mga panahong yun. Hindi po ba? So, dahil nga po, hindi sila marunong, brothers and sisters in Christ, na magbalik. Amen po ba? Magbalik ng mga nako-convert in spiritual. So, ano pinadala ng God noong time na yon? Prophet. Mga workers, mga servants. Yun ang ibig sabihin nun. Anong ginawa nila sa mga propeta? Pinatay. Bakit nila pinatay? Ayaw nilang pakinggan ng... Correct! Ayaw kasi nilang pakinggan. Brothers and sisters, ang mensahe ng Diyos na dapat po magiging fruitful the message of God into spiritual and every life. Especially that they know, brothers and sisters in Christ, God. Alam nila may Diyos Di ba? Kaya po, mapapansin natin dito na ang ginawa po ng ating Panginoon sa isang parable na ito, na mensahe, ano ang ginawa po? Naisip ng Ama ipadala ang anak. Sino yung anak? Si Jesus Christ. Naiisipin nila, ito yung anak. Igagalang nila ang anak ko. Pero anong ginawa nila? Nakita nila, ito yung tagapagmana. Patayin natin. Diba? Bakit nila gusto patayin yung tagapagmana? Para makuha yung nila yung mana. Para makuha yung mana. Hello? Ano po? Para po sila ang mag-take over ng kingdom ng kahari. Iyon. Para manatili po sila as an inheritance even though they are not qualified because they don't have a relation to the owner. Mahirap kaya yun. Mag-aangking ka na ikaw ay tagapagmana, wala ka naman palang tunay na relasyon sa may-ari. Ganon ang case nila. Sabi ng Panginoon, brothers and sisters in Christ. Kaya po, ipinahiwatig ng Panginoon,
yung tungkol sa cornerstone, kasi it was proclaimed by the prophet in the Old Testament. Sinabi na po yan ni Prophet Isaiah sa chapter 28. Tingnan niyo po sa chapter 28 po yun, verse 16. Nandoon po yun. Mapapansin niyo po yun sa Prophet Isaiah. Oh, sinabi na po yan. At sinabi din po yan, brothers and sisters in Christ. No? Sa Lumang Tipan. Sa Aklat ng Mga Awit. Oh. Ngayon, yan pong sinasabi po ng ating Panginoon, brothers and sisters, the cornerstone, brothers and sisters, na nireject po ng mga tagapagtayo, mga kapatid, hindi ba kanila pong pinapatay? Kaya nga nung sinabi ng Panginoon, medyo na-touch po sila yata. Sabi nila, parang tayo yata pinakikinggan niya. Parang tayo yata pinakikinggan nila ng sinasabi niya. Hanggang ngayon, exist po yan na sitwasyon, brothers and sisters in Christ. Amen pa? Amen. Bakit po? Marami ang nag-declare na believers, brothers and sisters in Christ. Marami nagtatayo ng iba't iba mga churches, brothers and sisters in Christ. Pero hindi sila naka-align. Hindi naka-align. Saan po, brothers and sisters in Christ? Sa true vineyard that God established, brothers and sisters in Christ, through Christ our Lord. Napansin niyo po ba yun? Meron na tayo madalas dinadaanan na gospel from the word of Christ. Pansinin niyo po yung gospel na yon, mga kapatid, sa pananampalataya. Anong sabi po doon, brothers and sisters in Christ, sa John chapter 15, verse 1 to the following? Anong sabi po doon? English. Huwag natin sa English. John chapter 15, I am the true vine, and my Father is the vine grower. Sabi ng Panginoon. Hindi po ba? Okay? If any one of my branches doesn't bear fruit, he breaks it off. And he prunes every branch that does bear fruit, that it will bear even more fruit. Sinasabi ng Panginoon yan. Kapatid, sa pananampalataya. Pansinin natin kung ano po ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Pareho ba sa sinasabi ng Panginoon noon? Pareho. Hindi ba? Hello? Marami pong believers, marami mananampalataya po, mga kapatid, sa pananampalataya sa Diyos. Pero, hindi nagiging kapakinabangan ang spiritual na bunga sa Diyos. Amen? Amen. Bakit kaya? Hello? Sa aking pag-aaral ko po lang naman to, no? Sabi ko nga po, marami pong mga nagtatayo ng mga iba't ibang mga churches, brothers and sisters in Christ, believing God, using Christ. Feeling na sila na po ang nagmamay-ari, hindi ang Diyos. Hindi ba? They are claiming that the church that established is theirs. Baka nila. Is theirs. Yeah. Hello? Amen. Pag-aari nila. Gamit ang Diyos, gamit si Kristo. Same thing po. Claiming the vineyard that they are, ano po? Tagapagmana. Pero ang totoo, wala naman silang tunay na relasyon sa Diyos. Nagpapayaman lang. Hindi ba? Iba-iba po yan. Pero ang tanong, bakit marami ang nadidisip? Bakit marami ang sumasama? Bakit marami ang naniniwala? Hello? Amen.
Because they don't want to listen as what Jesus said, brothers and sisters in Christ. When Jesus Christ, itong sinabi na binanggit natin kanina kay Peter, Peter, on this rock I will build my church. Ano bang church na binild ni Christ as a vineyard in spiritual purpose? Sa inyong palagay. Hello? Anong vineyard na in-establish po ni Jesus Christ as what He said to Peter? Church nga. Pag sinabing church believer, saan nag-ugat? O, kita nyo na. Minsan ang hirap sabihin yan. Hello? It was established. Sino ang Peter na ito? Ano ang church ni Peter? Hindi nyo masabi, hindi natin masabi kasi against po minsan sa atin yan, especially if we are not belong to another church. Hindi ba? Ang Catholic is a word of universal church. The Church of Christ was established, brothers and sisters, na pinangunahan ni Peter nung mawala na si Kristo. Kung ako'y magtatayo ng church, hindi ako connected kay Peter. I'm not truly belong. Pag-isipan nyo 10 beses. If I put up my own church, hindi ako connected, hindi ako naka-align, hindi ako nakakabit kay Pedro. Hindi katulad din ako dito sa kinasabi po mga tenant. They are claiming that the vineyard, brothers and sisters in Christ, kanila na, amin to eh. Sino yan? Patayin natin yan. Hello? Kaya nagkakaroon ng division ang believers, ang mga Kristiyano, ang mananampalataya sa Diyos. So ano what happened? Ito, nagkikera na tayo. Nagkikera na tayo. Sa Old Testament, prophet. Sa New Testament, Christ. Pag sinabing Christ, Kristiyano. Yes. Nasa New Testament na tayo eh. Nasa katuparan na tayo. Nasa fulfillment na tayo, brothers and sisters in Christ. O sabi ng mga church, hindi naman kami Kristiyano eh. Baptist kami. Okay, good. Good na maging Baptist ka. But you are not Christian, you are Baptist. Pero yung mga Katoliko, sabi hindi naman kami Christian. Kasi nga mali din po ang pagdinig nila because they are lack of hearing the true proclamation as what I am saying right now. Hindi ba? Kaya may problema din ang church natin kasi iba sa mga kaparian natin, hindi naman totoo talagang spiritual. I'm telling you the truth. Yeah. I am belong to the Catholic Church. I am not against to the priest. But biblical, sinabi ng Panginoon yan. One time po, nagsabi ang mga alagad, Lord, bakit may mga weeds na lumabas dyan sa vineyard na nilagyan natin ng good seed? Ano sagot ni Christ? Kasi kagabi, nung tayo'y natutulog, ako lang nagpipray, kayo natutulog kayo. Sabi ni Kristo, dumating ang demonyo. Naghasik siya ng bad seed. So, ang lumabas, ano tawag? Weeds? Bad. Di ba? Alam nyo ba yun? Kailangan itindihin natin eh. Hello? Lumabas yung masasamang damo. Ano sabi ng mga alagad? Di bunutin natin, Lord. Ano sinagot ni Kristo? Sige nga, alam niya. Wag kasi mabubunot din yung Yun! Wag, hayaan mo lang sila kasi baka mabunot pati yung mga good. mabubuting. Hindi ba?
Hello? Hello? So, ibig sabihin, sa simbahan natin, mayroon din mga bad seed. Amen. Talaga naman. So, why you are focusing on that matter? You have to focus, we have to focus, brothers and sisters, what is the spiritual proclamation of the Word of God that could establish His Spirit into our life. Doon tayo magpo-focus. There's only one word na kailangan natin ma-pick up. Tulad itong gospel. Kasi minsan ang sermon, napakarami pa ikot eh. Yun yung Baguio ngayon eh. Pinalaki na yung daan eh. Dumadaan na sa Nagilyang para hindi tayo pasigsag-sigsag eh. Too easy na makarating sa Baguio. O siya nakarating sa Baguio. Diba? Nung araw, Makiti, di ba? Talagang mahuhulog eh. Eh ngayon, nilakihan na eh. Tapos meron na isang daan, di ba? Yung Nagilian Road. Oh. Pero ganun pa rin po. Iniisip pa rin po talaga na mahirap dumaan sa Baguio. Pero hindi na. Hindi. Try mo pumunta. Easy na. Eh, nung pumunta kasi noon, hindi pa wide yun. Di ba? Wala pa din niya yung Canon ka pa lang eh. Ngayon pumunta ka iba na. Same thing yan. Kung lumang buhay, nung lumang panahon, andun ka pa at hindi ka nare-renew, brothers and sisters, sa isang spiritual na pananampalataya sa Diyos na ito, ligaw pa rin tayo. Amen? Ligaw po ang maraming Kristiyano. Kaya nga hindi kataka-taka, kahit sa kapwa natin mga Katoliko, nagtatalo-talo tayo tungkol sa bagay na yan. Pinagtatalunan pa rin natin yan. Sa loob mismo ng church. Bakit po? May kakulangan ng church eh. Ang kakulangan yan, yung pagpapaliwanag ng tama. Hello? The proclamation of the Word of God is His spiritual purpose. Because that is God's plan for us. He prepared this purpose, brothers and sisters in Christ, to gain the plan of God. Amen? And that plan of God, according to His divine purpose, ay ano po? Yung eternal life ng tao. Yung buhay na walang hanggan ng tao. Hindi yung pangkasalukuyan. But remember, all things we have in this earth is a blessing because that is God's part of His plan. Hindi nilikha na Diyos ang mundo para pahirapan ng tao, maghirap ang tao, mamatay sa gutom ang tao. Hindi po. Lahat ng bagay sa mundong ito nilikha ng Diyos para sa kapakinabangan ng tao. For the needs of our life. Pero ang problema, napakaraming mga ngaral, maraming nagpipreach. Ang pinipreach nila, yung mga bagay na yun na walang kaugnayang pang-spiritual na dapat magkaroon at maghari sa buhay ng tao. Amen. Personal natin karanasan yan eh. Sa tagal ko bigyan Katoliko, labas-pasok ako sa simbahan, kursilista po ako. Isipin niyo po naman ang pinagagawa ko noong unang panahon, puro kademonyohan. It's true. Kung hindi pa ako sinubok ng Panginoon, bagay, that is the timetable of God kasi according to the scriptures in the Old Testament, doon po sa aklat ng Ecclesiastes sa chapter 3. Alam niyo ba yan? Time for O everything. see, hindi niyo naman alam yung dati. There's time for everything. Ay, ikaw, tanong si brother ko, alam niya yung dati. Hindi naman eh. Alam ko ng bote. O, alam niya, bote. Hello? Bakit niya ngayon alam? Kasi na-proklama dito eh. Inihahayag dito eh. Minsan nyo lang maririnig yun. Kahit sa sermon natin, salamat ka po sa mga galing na mga pari talaga na mayroong spiritual anointing eh. Di po ba? Pero pag wala na, kung maniwala po kayo, hindi mo naman alam yun kasi kung pareho lang naman kayo.
Di ba? Enjoy ka lang naman, nagsimba ka eh. Nag-enjoy ka, tumanggap ka ng katawan at dugo, pero pagkatapos na, anong gagawin mo? Same thing? Ganun pa rin. Pero we cannot judge them, we cannot blame them. Ang dapat na blame dyan, alam mo kung sino? Namumuno ng simbahan. Any church. Maging Baptist man siya, maging anong klaseng church siya, maging Christian man siya, maging anong klase man. Meron pa isa, yung napakarami kasi. Hindi po ba? Ang gusto nilang ipangaral, yung church nila. No, you don't do that. Ang pangaral mo si Kristo because He is the cornerstone Amen. for our salvation. Sabi nga po ng Book of Acts chapter 4 verse 11 and 12, ginan natin. Okay, basahin natin yung Acts chapter 4 verse 11. And then 12. Okay. Purihin natin ang Diyos. Okay, sabi po sa chapter 4 verse 11 saka 10. Layo po ng konti ha kasi baka tamaan yung aking yung aking full step. Parang gusto pa nga lumabas no? Ang hirap pigilin no? Ang hirap pigilin no? Amen. Amen po ba? Amen. Okay. Ang sabi po sa Book of Acts, chapter 4. Okay? 4 and 11 to 12. Di po ba? Kasunod ba ng 12 ang 11? Sunod na Ayun, tama, tumama rin. Okay, ganito po siya nakasulat. Pakinggan natin. Ang Jesus na ito, Tagalog ang ginamit ko ha. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Verse 12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Anong definition nun? Maligtas. Hello? Hindi ipinangangaral si Kristo para pagpalain tayo lamang. We are not preaching Christ to be blessed of our physical or our satisfaction needs, but for our salvation. Yes? Kasi marami nga po nangangaral kay Kristo eh. Na in the end, ng pangangaral kay Kristo ay yung tatanggapin mong kaginhawaan sa buhay na ito. Hindi yung spiritual reformation. Hello? Kaya nga bihira tayo makakita ng gumagamit na Catholic charismatic renewal. Ang iba naman, Catholic charismatic ministry. O Catholic charismatic ministry. Wala yung renewal. Tingnan nyo po sa mga YouTube. Catholic charismatic ministry. Good, tama, maganda yun. Yung si Catholic charismatic. Hanggang doon lang. But there is something na mahalaga po yun, yung renewal. John chapter 3, verse 3 to the following. The conversation of Jesus Christ and Nino. O, Nicodemo. Alam niyo ba yun? O, anong conversation nila? Sabi ni Nicodemo, Lord, alam ko, galing ka sa Diyos eh. Kasi ang mga sinasabi mo, punong-puno ng kapangyarihan, punong-puno ng anointing, punong-puno ng spiritual. Kapag kung hindi ka galing doon. Ano siya doon ni Kristo? Maliban ng tao ay panganak ng muli. Sige nga. Ano sabi niya? Lord, Paano ka balik? paano gagawin? Babalik ako. Babalik ba ako sa kinapupunan ng nanay ko? Hello? Yun yung ilalabas na bata ng ganong kalit, hirap na hirap ang nanay ilabas eh. Yung laki mo yun, pumasok ka doon, patay ang nanay mo. Teacher ka pa naman. Teacher ka pa naman, hindi mo alam.
Kailangan ipanganak ng muli. Saan? Sa tubig at sa Spirito. Espiritu. Espiritu. At Espiritu. Pinagtatalunan ng mga rami yan sa ating church. Katoliko mo eh. Hindi naman ako born again. Wait ako ka. Hindi mo naintindihan. Di ba? Hello? Ito ang ibig tukuyin ng ating Panginoon, brothers and sisters in Christ. Yung kaligtasan, God sent the Word of God as the Amen of God from the beginning who is with Him. There is life. And that life is the light of our life. Hello, beloved brothers and sisters in Christ. Amen? Na sinasabi po ng Biblia. Anong sabi po ng angel kay Blessed Mary? You will name him Jesus Christ because he will save his people. Papangalanan mo siyang Jesus sapagkat siya ang magiging tagapag. Ligtas. Yun lang ang conversation ni Blessed Mary at saka si angel eh. Amen po? Kaligtasan ng tao. Nakakasigurado ko po ba tayo na ang mga binagsakan ng bomba doon sa lugar na iyon na nag-aaway ngayon, naligtas lahat? Hindi natin masisiguro. Paano kung sa ating bumagsak? Ligtas kaya rin tayo? Nagsasayang tayo ng panahon kung hindi natin naiintindihan ang ating kinig. Kasi kung nabubuksan po tayo spiritually sa ating pakikinig, hindi tayo makikipagtalo. Tandaan niyo yan. Hindi tayo makikipagtalo. Bakit po? Una sa lahat, naintindihan mo. Nabuksan ka. Ano lang ako nasa kapatid? Yung kapatid ko, So, pinagdidibate kung ikaw ay katoliko o hindi. kaya nga po kapatid. Hindi naman pinagdidibate kung anong church you belong. Hindi. Hindi yung po ang subject eh. Personal relationship with Yes, Christ. amen. Yes, tama yung sabi ni sister. To have a personal relationship to Christ. Paano tayo magkakaroon ng personal relationship to Christ kung ang pakikinig mo, hindi mo ina-analyze kung ano ang dapat mong matanggap sa iyong pakikinig? Tama rin naman. Di ba? Opo. Kailangan meron. Amen? Kasi yun ang sinasabi ng Panginoon. What is the first word na sinasabi ko? Listen! Yeah. Yun ang unang words eh. Yun ang unang inopen ko, di ba? Kinig. Makinig. Di ba si Lord? Kailangan po, ang pakikinig po natin, brothers and sisters in Christ, ay hinahanap natin yung spiritual na makukuha natin doon sa sasabihin niya. Kasi hindi naman lahat ng sasabihin niya maaalala mo o mamimemorize mo eh. Kaya nga madalas sinasabi natin sa church, Lord, I am not worthy to receive you under my roof. But only say the word, and my soul. Okay, every Sunday nagsasabi tayo nun, di ba? Pero ang tanong nun, marami ho kayang nahil ang soul. Naiintindihan kaya. Marami ho ba ang nahil ang soul? Baka nahila. Nasa parking lot pa lang, tatalo na eh. Nahila na pala. Hindi nahila. Amen? Kaya ito pong gospel na ito, kapatid, considering po ito ay open, no? Open po. Bukas po ito. Para sa lahat ng mga believers. Kung ano ang iyong understanding sa iyong pakikinig. Tinitimahan ko lang ng listen. Ang tinitema ko listen. Pakikinig. Amen po. Amen. Ang pinakikinggan natin dito po sa gospel na ito, yung bato na siyang kaligtasan ng tao, walang iba si Kristo. Walang iba. Dapat si Kristo ang ipangaral. Huwag ipangaral kung saan ka nabibilong.
kundi magpasalamat ka dahil doon ka dinala ng Diyos. Baka doon ka nabuksan, baka doon ka nakakilala sa Kanya. Pasalamatan mo. Pero hindi mo dala-dala yung para ipakipagtalo, ipakipaglaban sa sino man na believers. That tama? Salamat po, nandito ako sa Linton Church. Pero hindi ko dala-dala yung dahil sabi ko, ay dito ako, ikaw diyan ka, wala kang kwenta, wala kang kaligtasan. Mali siya mahuhusgahan. Oo. Wala na intindihan. Yun nga po yung ibig sabihin noon ng Panginoon sa Matthew 12:37-38. Di ba? By your words you will be judged. Pero ang tanong nun, naintindihan ba niya yun? Hindi. Kasi kung naintindihan niya, hindi niya bibitawan yun. Remember, if we understand, we cannot open the word in your mouth because you know that. Oh, di ba? Ganun na kasimple yun eh. Hindi ba? Brother, may tanong lang ako. Sige nga po, maganda. I'm gonna hold it in. Kasi sabi niyo kanina, Establish yan nung panahon nila, no? Nung panahon nilang ginamit yung word na Catholic kasi ang meaning ng Catholic wala sa word in the Bible Catholic, okay? But the Catholic means is universal. Universal ang meaning. Puntahan mo ang dictionary, ang meaning ng Catholic universal. Kaya ginamit yung Catholic sapagkat ang Catholic naging universal. Hindi talaga naka-imprint as a word Catholic. So, kailangan maintindihan din natin yon. Kasi pakipagtalo talaga natin yon. Tulad halimbawa, sabi ng sister, halimbawa, tulad ng sister, ako, saan mo makikita yung Katoliko sa Biblia? Sige nga, sabi ng Iglesia ni Cristo. Saan makikita? Iloko ka naman pala eh. Wala nga eh. Bakit? Ano ba ibig sabihin ng Catholic? Ba't punta ka sa dictionary? Universal. Ay, ba't hindi na lang ginawang Universal Church? yeah, Kasi church nga eh, kapatid eh. Oo nga, inaisipin. Topic nga. Diba? Yan yung mga tanong na hindi natin naiintindihan nga. Bakit sinabing Catholic? Kasi church, universal, meaning universal church. Hindi siya hindi Catholic. Ang kabuuan nun, universal church. Kasi maraming Catholic, yung Yes. Maronite. Maraming Catholic. Pero Ang meaning minsan, nun, I'm just wondering kung bakit Katoliko ka ba? So that's where the division comes from. yes, kasi Catholic. Yes. Ang meaning ng Catholic Is universal. universal. May pangalan. Ang Catholic po, ang Catholic po, established in Rome. Kaya nga, papapansin sa Old Roman Catholic, Maronite Catholic, Orthodox Catholic. Maraming Catholic. Hello. So, Ginamit lang natin yung words based doon sa pinipick up natin. Kaya mapakinggan nyo ng maigi. Ang pinipick up natin na words, yung stone. Yun ang sinabi ni Christ. Peter, on this rock, I will build my church. I will build my church. Pinick up natin yung words na iyon para maintindihan natin. Dahil sa dinami-dami po ng Catholic na, sa dinami ng Katoliko, ang mga yamba nakakabit kila Pedro. Yun ang sabi ko kanina ba? Naintindihan nyo ba yun? Naka-align ba? Nakakunik. pero the teaching is directed to Jesus Christ. Yes, kasi nga ginagamit nga po si But Kristo they eh. know Saint Peter because they know but hindi nila yung Katoliko kung saan bigyan ng Katoliko. Brothers. Yeah, so that is for the When we have a comprehensive study, wag mo na isipin na religion. I can say, we have a Catholic. Intindihan natin ang ating Pinakinggan. Yun ang ibig ko sabihin. Kaya yung words na sinasabi ko na, intindihan nyo ba? Brother. Yun ang ibig sabihin kasi walang confusion kung naintindihan mo. Ano
naiintindihan ko, but then Hindi po. about religion, it's religion. Huwag tayong tumingin sa Na natin. So then, hindi ka na po tayo mag-iisip pa ng bagay na yon kasi na-pick up mo na. Kasi yung sinasabi Okay, halimbawa, bilong ako dito sa ganitong church. Katoliko ka ba? Hindi. Ikaw, katoliko ka? Salamat, katoliko ka. Bakit ako ba-open sa'yo? Ka magipagtalo sa'yo? I know my stand of my faith. this is example of Catholic. Is the stone. Yung sinasabi ng Panginoon, di ba? Yung nirejected ng mga builders. Yung cornerstone. Yung cornerstone na siya po yung kaligtasan natin, which is Jesus Christ. So para makakuha tayo ng isang portion doon sa word na yon, kinuha natin, pinick up natin yung sinabi ni Christ kay Peter. Kinuha lang natin reference yon. Ako ibig sabihin? Na sinabi ni Christ kay Peter, Peter, on this rock I will build my church. Ngayon, ipapalo natin dito sa gospel. Yung gospel, yun yung vineyard. Tama ba yun? Balik na naman tayo, yung yung vineyard, yun yung church. Yung vineyard, yun yung church, different kind of church. Kaya nga pinanong ko, sino talaga ang tunay na nakakabit sa church na itinayo ni Kristo na siyang cornerstone ng ating salvation? Nakuha nyo ba yung sabihin? Nakuha nyo ba yung sabihin? Na-pick up nyo? Pero kasi Adventist or Baptist. Is the cornerstone rejected by builders. The cornerstone is our salvation, which is Jesus Christ. Amen. Tama? Amen po. Pinikap lang natin yon kasi doon sa vineyard, imamatch natin sa present situation. Which is Jesus Christ. Ako na. Kasi yung, ano ba, kung di natin i-expose yung vineyard, ano yun? Dadalipasan mo lang ba yun? Hindi. Kailangan ma-expose yun ang dahilan kung bakit maraming pagkukulang tayo sa understanding kasi may kulang sa explanation. The only thing that I was questioning is the Catholic word. Sa ni On the Jesus Catholic Christ siya. Church, hindi naman yan. Sinasubject natin, ano yung sinisentro natin, ano yung, ine-expose lang natin, ine-expose lang natin, yung mga nakasulat verse by verse. Para mas lalo maintindihan natin. Kasi sa totoo lang, yung vineyard na to, sa Sunday, kung ito yung gospel, hindi ma-expose ang ibig sabihin nito. Hindi ma-expose yun. Ang ma-expose dito, sa proclamation, alam mo kung bakit? Yung mga katiwala na hindi nagbigay ng kanilang tithes sa Diyos. Gagamitin nila. Kaya nga ho kayo, dapat magbigay kayo ng tithes sa church. Papasok sa tithes. Ang tanong, spiritual ba yan para sa iyong spirito? Hindi. Pero gagamitin nila yan. Kaya nga kung walang explanation na malinaw, tiyak ko yun malabo. Diba? Hindi malinaw eh. Okay, pagdating tayo sa pinahuli para madali na lang. Okay, so therefore, basahin natin yung unang Peter. Yung unang Peter po. 1 Peter chapter 1, meron tayong 1 Peter, chapter 2 na lang. Para medyo short na lang tayo, wala tayong oras eh. Basahin natin ang verse 4 ng chapter 2. Yeah. 2:4. First Peter 1 Peter chapter 2, verse 4. verse 4. Okay, ano nakasulat po? Lumapit kayo sa Kanya. Lumapit kayo sa Kanya na batong buhay. Anong pinag-usapan natin? Jesus. Living stone. Amen po ba? Na ipinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos na mahalaga sa Kanyang paningin. So we have to focus on this, brothers and sisters in Christ. Amen po ba? Amen. Saan ka po focus? Ito, until now, nire-reject po ng iba. Marami nga po, alam naman natin yan, pagka sinabi natin, lalawak lang po ang discussion natin.
No. Sapagkat yan naman ang totoo, marami pong hindi naniniwala kay Kristo that He is God. He's only a prophet, even in Israel. Yeah. Just focus on Him. Di ba? Po. Amen? Kaya nga sabi ko ilang, bakit nangyayari ngayon ang gera sa kanilang sariling lugar? Because of what this? Because of this. Their Amen. beliefs and Kaya nga sabi nga po dito, papapansin nyo sa huling sabi ng Panginoon dito, ano sabi ng Panginoon dito? Kaya nga kukunin sa inyo yan eh. Ibibigay yan doon sa magpo-production, magpo-fruitful. Ano ba? Isa na yun, ng Pilipinas. Kaya nga lang nangyari, dumami nga po doon ang mga churches ni Kristo. Dumami rin naman po ang adik. Hindi ba? Dumami nga pong Kristiyano, dumami naman ang kurap. Eh, bahala na kayo kung anong ibig sabihin nun. Kaya nga po, mahalaga po, sa buhay natin ngayon, we are belong to our church. What church you belong, hindi po yun ang pag-inuusapan. Ang pinag-uusapan natin dito, what is our spiritual relationship kay Kristo na siyang kaligtasan mo? Amen. Amen? Yeah. Ano ang relasyon? So, kailangan po ang tunay na relasyon. Ang tunay na relasyon, kapatid, masusumpungan natin sa kanyang salita. Amen. Accepting the word of Christ as the Spirit of Christ. Kaya nga sabi ka natin, kino-confirm natin eh, yung spiritual seal Amen. ni Kristo, yung amin. Kiniklaim natin yan. I am. Yeah. Belong to Amen. Belong ako sa church nito, but I am belong. Spiritual seal of Christ. The word Amen. Thank you, Lord. Kahit ano kang church ka, if you believe that, go ahead. If you don't believe, pwede naman ang problema rin yun. Hindi ba? Hindi naman problema yun. Ang sinasabi natin, paano tayo nabubuksan sa ating pakikinig upang maunawaan natin yung banal na panukalan ng Diyos para sa ating kaligtasan. Kaya pagpalain pawa ng Panginoon, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. To God be the glory. We believe, O God, the empowering of your Spirit, O Lord, let you use your anoint each one of us